Ayun ang aring araw. So okay na guys, nakapagpalit na tayo ng tubig. Kinutunaw ko lang yung chlorine. Tapos ilalagay na rin natin itong mga puti mamaya. Mamaya ulit. Una natin guys. Dahil natapos na yung ikot niya, ahon na natin tong una. Tapos balik natin yung kalahati, di ba? Wait lang. Balikan natin yan ulit mamaya. So guys, tapos na siya. Ahon lang natin para makapag-umpisa na tayo magbanlaw. So guys, okay na, nakuha na natin ito. Tapos ito, salang natin para masunod na natin yung iba. Game. Tapos maglalagay lang tayo ng sabon. Konti lang pandagdag. Okay na, ikot na natin ulit. Diba? Ganun lang. Tapos magbabanlaw na tayo. Try kong pakita pa rin. Ito nga pala ang ganap natin, September 6. Kaya medyo kumukulimlim na naman. Oh, diba? Kaya kailangan natin makapaglaba at may sampay na natin to para wala na naiiwang labahan. Diba? Wala na rin kasing ulan eh. Wait lang. So okay na tayo mag-washing guys, maglaba. At nakapagbanlaw na rin tayo dito. Pero babanlawan pa natin yan ng isa. Lobat na kasi ako, babalikan ko kayo ulit mamaya. So okay na guys, second ano na tayo, banlaw. At third, ang mga yan, mamaya ulit pag mag-dryer na tayo. Okay guys, tapos na tayo magbanlaw. At ano na tayo, popcorn. Balikan na natin yan. Kain muna tayo. Tapos yung pamangkin na natin yung magsasampay niya. Kasi marami pa siyang tatanggalin dito. Diba? At least napakita ko sa inyo yung ganap ko ngayong araw, September 6. Thank you guys! I'm a retiree, but when I was active in employment, ako'y naging senior executive sa isang company na electronics. Ako naging estudyante ng Adamson University, which is a Catholic university, is because I was a Catholic scholar then. I was sponsored by the Catholic Educational Association of the Philippines. I finished Bachelor of Science in Mechanical Engineering. Ako'y pinanganak po na Catholic, ano. Nung time na bago ako matawag sa iglesia, ay active ako. In fact, I was leading my group, yung mga kabarkada ko, sa pagsisimba. Para maging exciting yung aming ginagawa, every Sunday, I lead them to different churches. San Agustin, Intramuros, yung kung saan-saan. Para maging exciting, kasi kung
pare-pareho doon sa simbahan na yon. Yung mga kasama kong mga barkada, nawawalan sila ng interest. Kaya I made it a point na maging more exciting yung aming pagsisimba. So around the early 70s, tatandaan ko, nakakasama pa ako sa prosesyon sa San Fernando, Pampanga. Meron kaming Black Rosary. Tapos nagbubuhat ako ng santo. Lumilipat from one house to the other. And during that time also, ako'y naghahanap talaga ng katotohanan. In fact, ako'y nag-enroll sa mga correspondence school na may kinalaman sa religion. At saka nagsisisi ka na sa kasalanan mo, nagdadasal ka na lagi, nag-rosaryo ka. And it was very ironic na nung panahon na yon, saka naman dumating yung aking kaibigan from high school na kapatid sa iglesia. 1975, that I was 20 years then, pumunta sa bahay ang dati kong classmate ng high school. He was newly baptized also sa Iglesia ni Cristo. Nag-invite sa bahay. So ako, being a Catholic, normal Catholic, nireject ko, sabi ko, hindi, bawal sa amin yan. Pero he was so insistent, na-convince niya ako. So together with a few of my barkada, una kaming sumamba sa lokal ng Caloocan. So ang observation ko lang noon is that maayos ang pagsamba, spiritual. Sabi ko, sila, religious sila, serious sa kanilang ginagawa. Kaya yun din kasama ko na yon, kaibigan ko na yon. The following week, niyaya ako na pamahayag ng mga salita ng Diyos. Well, I was also convinced na sumama uli. Ang unang aral noon is tungkol sa Biblia, kahalagahan ng Biblia. So sabi ko, tama yan, wala akong any negative comment about it. So lahat yon. Pangalawa, tungkol sa tunay na Diyos. So sa akin, agreeable ako noon dahil totoo naman yung sinasabi sa Biblia sa tunay na Diyos. Nung ikatlo na, ito na, ini-introduce na unti-unti ang Iglesia ni Cristo. Medyo meron na akong konting resistance. Dahil para sa akin, at that time, I consider Iglesia Katoliko as Iglesia ni Cristo. So sinasabi ko na, okay, sinasabi ninyo na Iglesia ni Cristo ang maliligtas, then kami yon, sabi ko, Katoliko yon. Dumating ang pagkakataon sa pagpapatuloy ko ng pakikinig sa aral ng Iglesia ni Cristo, itinuro ng ministro magmula sa Biblia ang ukol sa pagsusugo ng Diyos sa mga huling araw na ito. Na yan ay kay kapatid na Felix Manalo. Lalo ko napatunayan na ito ang tunay na iglesia sapagkat mula sa Biblia, kitang-kita ang katotohanan na ito ay hinulaan ng Diyos upang siyang maging daan ng tao sa ikaliligtas ngayong panahon ito. Ayon sa Biblia, ito ay lilitaw sa takdang panahon at takdang lugar. Kaya kung titignan po natin, July 27, 1914 was the date kaalinsabay ng unang digmaang pandaigdig. At makikita natin na yan mismo ang araw na irehistro ang Iglesia ni Cristo dito sa ating bansa. At gayon din sa dako, sinasabi doon na ito ay lilitaw sa malayong silangan. Kung titignan natin, napakaraming bansa sa malayong silangan, subalit kaisa-isa ang Pilipinas na mayroong Iglesia ni Cristo na lumitaw ng panahong yon exactly. Hindi ito coincidence. Ito ay tunay na hula na galing sa Diyos, kaya may katuparan. Noong mismong araw na yon, na napakinggan ko mula sa aral sa Biblia na ang kapatid na Felix Manalo ang sinugo ng Diyos sa mga huling araw upang ipangaral ang dalisay na Ebanghelyo sa takdang panahon, takdang dako, ay nabuo sa isip ko na ipagpapatuloy ko ang paglilingkod sa pamagitan ng pakikinig sa Iglesia ni Cristo. Yun ang pagkakataon para ako'y magpatuloy sa aking pong
pag-anib sa Iglesia ni Cristo at pagpapabautismo. Ako po ay mayroon ng 48 years na Iglesia ni Cristo. At simula noon hanggang ngayon, tuloy-tuloy kong tinutupad ang aking tungkulin kasama aking buong pamilya.